Welcome back po muli dito sa aking YouTube channel. So ngayon ay 1 month na ako dito sa aking panibagong amo guys. Hindi ako masyadong makagawa ng mga video ngayon dito dahil nga medyo busy ako. Ngayon gusto kong i-share sa inyo guys, pag-usapan natin kung gaano nga ba kahirap maging isang kasambahay, kadama, or katulong dito sa Middle East. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, dati akong isang kadama sa Saudi Arabia at ngayon po ay nandito ako sa bansang Qatar. So ayan, Middle East pa rin siya guys. Gaano nga ba kahirap maging isang kasambahay or katulong dito sa Middle East? Talagang mahirap talaga ang trabaho dito sa Middle East guys. Ayan, depende sa ating mga bahay na mapupuntahan. Depende kung ilang membro ng pamilya ang ating mga mapupuntahan. Lalo-lalo na sa mga first timer guys. Talagang mahirap lalo na mag-adjust. Mahirap makipag-communicate sa kanila. Siyempre, baguhan pa lang tayo, hindi tayo masyadong nakakaintindi kung ano yung mga sinasabi nila. Kapag meron silang inuutos, panibagong pakikisama tayo, makikisama tayo sa kanila dahil hindi nga natin sila kilala or hindi pa natin alam kung ano ba yung mga ugali nila, kung ano ba yung mga ayaw at mga gusto nila. Mahirap guys sa umpisa, pero kapag nasanay na tayo, magiging basic na lang para sa atin. So, lagi nating isipin na nagpunta tayo dito para sa ating pamilya, meron tayong mga kanya-kanyang pangarap, meron tayong mga hangarin sa buhay, kaya tayo ay pumunta dito. Isipin natin palagi. Dahil ang pag-abroad guys ay hindi talaga biro. Hindi biro yung sakripisyo natin dito. Utusan tayo ng ating mga magiging amo. Lahat ng trabaho ay i-handle natin. Lahat ng ating amo, anak ng ating amo, mga bisita, ating mga amo, mga bata man o matanda yan. Mahirap dito guys, lalo na kapag napunta ka sa magulang, sa isang magulang, medyo may edad na dahil nga araw-araw halos hindi nauubusan ng mga bisita. So ayan, merong tuwing Friday or tuwing Huwebes, ganyan. Meron silang mga family gathering. So ayan, nagtitipon-tipon sila at wala sa oras kung sila ay mag-uwian. Merong madaling araw na bago pa sila maghiwalay-hiwalay. So ang pag-abroad, lalo na kung ikaw ay nagbabalak pa lang, pag-isipan mo muna ng maraming beses kung kaya mo ba talaga magtrabaho dito. Kaya mo bang tiisin? Minsan, masisigawan ka ni amo. Yung utos ng utos ang iyong mga amo, kahit hindi ka patapos ng ginagawa mo, o mayroon ka na namang kasunod na utos, mayroong nag-uutos dun sa kabila, may nag-uutos dun sa kabila, na hanggang sa hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Dahil dito guys, talaga, sa iyo lahat ng trabaho, hindi pwedeng isa lang talaga yung ginagawa mo. Dapat meron kang mga trabaho na pagsasabay-sabayin para mabilis mong matapos ang iyong trabaho. Para sa ganun guys, mayroon tayong makakuha tayo ng pahinga. Dahil kapag solo lang tayo, syempre kapag marami tayong trabaho, hindi tayo magkakaroon ng pahinga hanggat hindi natin natatapos yung ating mga trabaho. So alam mo naman natin guys lahat na kapag trabahong bahay talaga, hindi talaga nauubos yan. Syempre maglalaba tayo, mamamalansya, lalo na kung meron pa tayong mga alagang bata, isa sa pinakamahirap yan guys. Trabahong bahay tapos magluluto ka pa, maghuhugas ka pa ng plato, lahat ng pinaglutuan, pinagkainan, meron ka pang alagang bata. Kaya mo ba yung ganyan? So ayan, dapat kakayanin. Kung talagang desidido kang magtrabaho dito, dapat kaya mo yung mga ganyan. Mga bahay tayo mapupuntahan dito na gugutom tayo. Dahil merong mga amo dito na talagang medyo may pagkakuripot, hindi sila masyadong open pagdating sa pagkain, kaya yung iba, makakaranas talaga tayo ng gutom dito. Kaya kanya-kanya tayong diskarte kapag tayo ay nandito na. Kung paano tayo makakakain. Gusto kong i-share sa inyo guys, lalo na kung first timer ka pa. Pagdating natin dito, wala sa oras ang ating pagkain. Kung sa Pilipinas, meron tayong umagahan, meron tayong tanghalian, at meron tayong merienda or meron pa tayong hapunan. Pagdating natin dito guys, wala sa oras yung kanilang pagkain. Minsan, merong dito nagtatanghalian is hapon na talaga. At maghahaponan sila, dinner nila, gabing-gabi na. So ayan, marami tayong bagay na i-a-adjust kapag tayo ay nandito na. So ranas tayo ng puyat nang wala sa oras ang pagtulog natin. Dahil kung ikaw first timer, isipin mo, kaya mo bang matulog lang ng 4 or 5 hours sa isang araw? So ayan, meron dito nga 3 oras lang yung tulog, 4 na oras lang yung tulog. So ayan, hindi kumpleto ang ating tulog dito. So kaya mo bang magpuyat ng ganyan?
Isipan mo muna ng maraming beses kung talagang kaya mong magpuyat ng ganyan. Siyempre, lalo-lalo na kung meron tayong mga estudyante o meron tayong mga alagang bata na pumapasok. Gabing-gabi na tayo matutulog, minsan madaling araw na, tapos gigising pa tayo ng sobrang aga para mag-intindi, asikasuhin yung ating mga alaga. Mag-prepare ng breakfast, umagahan ng ating mga amo, mga baon ng ating mga alaga. Mag-intindi ng mga bata dito, magbihis, lahat ng trabaho. So, ayan. Kaya nai-share ko sa inyo yung mga ganitong video guys, dahil karamihan sa mga nanonood sa aking mga video, sa aking mga subscriber dyan, mga baguhan pa lang or mga nagbabalak pa lang mag-abroad dito sa Middle East. So kaya nakagawa ko ng mga ganitong video, nasi-share ko yung aking mga experience bilang matagal na nga dito sa Middle East, nagtatrabaho dito sa loob ng bahay. Mahirap ang mga muhan dahil nga syempre wala tayong choice kundi sundin natin ang sundin kahit na anong utos ng ating mga amo. Lahat ng utos nila isusundin natin. Kaya nyo bang tumayo na parang panalawang magulang sa mga bata dito? Dahil nga, once na tayo ay nandito na, parang tayo na lahat yung gagawa ng lahat ng responsibilidad ng mga magulang dito. Lahat ng trabaho para sa kanilang mga anak. At syempre, pagsisilbihan natin silang lahat. Medyo mahirap talaga guys, pero kapag ka nga, tulad ng sinabi ko, kapag nasanay ka at kapag ka medyo tumagal na rin tayo, medyo sanay na tayo sa ating mga trabaho, magiging basic na lang ang lahat para sa atin. Karamihan sa mga amo dito guys ay napakaselan. Sobrang sisela nila pagdating sa paglilinis, sa lahat ng bagay. May mga amo dito na kahit ibigay mo na lahat, kahit lahat ng effort mo ay gawin mo na, trabahuhin mo na lahat, yung para sa iyo ay the best na at talagang nagawa mo na lahat para sa kanila. Pagdating sa kanila ay wala pa rin. May mga amo dito na talagang hindi nakaka-appreciate ng inyong mga ginagawa. So ayan, mahirap yung ganyan. Dahil nga syempre hindi natin alam kung ano yung mga ayaw baga nila, kung ano yung mga gusto nila. Minsan mahirap talaga silang intindihin. Mahirap silang asikasuhin. So ayan. May mga amo dito na akala mo'y galit kung sila ay mag-utos, akala mo kung magsasalita sila palaging galit. Pero yung ibang amo dito guys, normal lang sa kanila yung malakas ang boses. Normal lang sa kanila na yung ibang amo, normal sa kanila na pasigaw silang mag-utos, pasigaw silang magsalita. Kaya ayan, maselan tayo pagdating sa mga ganyan. Maraming amo dito guys na ganyang mag-utos, na pasigaw. Sipin natin, kala mo kung sino, siyempre sila yung amo. Pero yung iba, normal sa kanila yan guys, na tatawagin kanila medyo pasigaw. So, huwag natin kalimutan yung mga utos ng ating mga amo. Lagi natin tandaan kung ano yung mga araw-araw nating ginagawa. Huwag natin kalimutan kung ano yung inuutos ni amo, gawin na lang natin. Palagi tayong ngumiti sa kanila. Pag inuutusan tayo, huwag tayong palaging padabog, huwag tayong busangot dahil yan ang ayaw ng mga amo dito guys. So ayan, na-share ko lang ang video na ito. Sana ay meron kayong mga natutunan sa aking mga ginagawang video na i-share sa inyo. At maraming salamat palagi sa inyong panonood. So ayan. At kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion, i-comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat palagi sa inyong panonood. Thank you for watching!